We have 42,000 barangays, specifically po sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. Yung nga po sinasabi ng iba na wala pong nangongolekta ng basura doon sa mga loob-looban. Pati ho sa Maynila, actually hindi na po inaabot ng mga basurero Kaya po, sabi nga ni Pangulong Marcos, tama din naman siya, paano mo mumultahan itong Pilipinong ito sa pagtatapon ng basura kung wala naman siyang dapat tapunan ng basura at hindi naman kinokolekta yung basura sa kanilang lugar. And that's my point now, sir, sa Commission. Kayo sa Commission bilang policy-making body po at kaninyo, kayo nag-a-aproba ng mga planong-planong ganyan, sino ho ba ito? Kanino bang responsibility yan kung sakasakali po na talagang masiguro na yung mga nakatira doon po sa mga squatters area, hindi nagtatapon ng basura sa ilog o kung saan-saan lang at may dapat kumulekta ng kanilang basura? Klaro po yan sa Republic Act 9003, it's the responsibility of the local government units nga po, including the cities and municipalities and the province, down to the level of the barangay. So, yung nga po, responsibility ng LGU. Halimbawa po, sa Metro Manila po, saang lugar may pinakamarami pong squatter? Halos lahat naman po, but of course when we talk about them, Manila probably is one. Quezon City, marami rin po tayo. Opo. So ang tanong po dito, So ang tanong nga po dito, sa mga lugar po na sangkater ba ang mga tinaguri ang maraditang tagalungsod, sino po ang dapat umalam kung meron ba hong umaabot na mga basurero doon sa mga barangay na ito, particular po yung nakatira sa waterways? LGU po, yung barangay captain at saka yung meron pong kagawad dyan na in charge of the environment. Yung normally nagiging chairman po ng kanilang barangay ecological council. So sige, so barangay kapitan nga, barangay chairman at perhaps yung LGU mismo. So paano po yan kapag hindi po ginagawa ng barangay officials o maging ng LGU ang kanilang responsibilidad? Sino po ang dapat sumita? Dapat po kasi ang barangays are under the supervision naman ng LGU. Yung ating local chief executives are the ones who should do something about it. Yung mga nasasabi mo kasi, Sir Ted, like yung sa mga areas nga na maraming informal waste sectors, talagang hindi ho makapasok ang truck dyan. Ang kuminsan, swerte na po kung makapasok ang kariton. But definitely, ang ginagawa naman ho namin dyan at we advise the LGUs is may collection point naman po sa may labasan para yung taon po, syempre, doon na lang po nila dadalhin paglabas nila kasi hindi nga ho makapasok. Some areas, medyo masipag-sipag ng konti. Yung basurero po ang tatakbo sa loob. Although sometimes, yun din po, nagkakaproblema din because the danger din and the safety and the health. So, ang dapat po nun ay kung hindi mapasok ay ilabas po nung residente or nung informal waste sector. Unfortunately, karamihan nga po kung malapit sa ilog, baka itatapon na lang po doon kaysa dalhin pa sa kanto. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.